Bumuhos na ulan mga ka-riders. Inabot tayo dito sa Skygo, Santa Cruz, Laguna. Oops, ang lakas. At tama-tama naman, meron silang bagong unit ng Skygo. Bali, ito po yung road edition ng Skygo Hero 125. Bali, ito po yung naunang version niya eh. Itong off-road edition naman ay maganda. Habang bumabagyo na dito sa amin, ay i-review natin itong dalawang motorsiklo na to. At ito ho na lang ang naiwan sa mga Skygo motorcycles na aking hindi pa na-review. Okay, madaming bagong dating po na motorsiklo dito sa Skygo. Napansin ko nga po dito sa harapan, nandito yung kanilang Skygo Stallion, and then Skygo Blink, and then meron din po silang Skygo Duke, and then Skygo 125 na pan-tricycle. Isa ko pang i-review na Skygo Earl 150, yung mga copy racer type na kanilang motorsiklo. Unahin natin itong off-road edition ng Skygo Hero 125. Bali dito po, combine siya ng black at saka red na glossy. And then mayroon isa pa pong kulay. Decals naman po na white and then black yung kanyang main color. Puro glossy po siya. Ano po. And then dito po tayo sa road edition. Ang color combination lang po niya, o isa lang po ang available, itong black saka red na glossy. Okay, balik tayo dito kay Skygo Off-Road Edition. Okay, balik sa kanyang headlight. Unahin natin ang headlight. Meron siyang shape na hexagonal, pero bulb po ang kanyang mga ilaw, hanggang sa kanyang turning signals puro bulb po. Ito po yung parang XRM version na Honda ano po, pero ito almost same lang sila ng forma. Pero syempre kapag budget meal ang hanap natin, dito tayo sa Skygo. Quality rin naman ang kanilang motorcycle. Then sunod na natin yung kanyang gulong. Ayan, obviously off-road ang kanyang gulong. Meron mga spike. Yan po ang palatandaan na pang off-road ang ating motorsiklo. Sa gulong pa lang syempre. Then naka spoke wheels na po siya na meron pong size 17. And then ang kanya naman pong gulong meron sukat na 2.50. Of course ano lang po ito, tube type pa rin po. And then naka disc brake naman po siya na may dual piston caliper sa kanyang front brake. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then pagdating po sa kanyang transmission, ito bali 4-speed po ang Skygo Hero 125. Pero siya po ay semi-automatic na. And then of course chain drive po ang kanyang drive type. And then dito sa kanyang rear tire, okay, meron pong sukat na 2.75 by 17. And then naka unit swing po ang kanyang rear suspension. And then sa kanya naman pong tail light, all bulb pa rin po. Sa kanyang mga turning signals, stop light, ayan. And then naka drum brake naman po dito sa kanyang rear brake. Okay, meron po siyang mahabang muffler na protected naman po ng metal na heat guard hanggang dun sa kanyang elbow. And then dito po sa kanyang panel gauge, bali all analog po ang ginamit. Ayan, nagkabukod po yung gauge ng fuel indicator at saka yung kanyang speedometer, odometer magkasama po dito sa left side. And then dito sa gitna po, ito yung kanyang turning signals, and then yung kanyang neutral, and then high beam. And then may maliit po na screen dito. Ito po yung kanyang gear position. Pag tayo po ay naka primera, segunda, tercera, kwarta. And then ito po yung kanyang neutral. Okay. Yung mga basic information naman na kailangan natin, kompleto naman siya. Okay, pag magbubukas po tayo ng U-box, nandito po ang kanyang susian sa ilalim po ng taillight. Okay, bukas na po siya ha. Okay, meron pong 3.7 liters na fuel tank capacity itong si Skygo Hero 125. And then meron po siyang fuel consumption na 42 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po niya, maabot po siya na 95 kilometers per hour. And then sa kanyang utility box, ito may cover. Dito na rin po nakalagay yung kanyang battery. Although wala pa po siyang battery, kaya hindi po natin makikita yung function ng kanyang mga ilaw. And then meron pa po yung space para sa ating mga gamit dito. Almost kalahati po ng box ang available pa. Okay, sunod na po natin si Skygo Hero 4. Bali, ito po yung road edition ng 125cc ni Skygo. Okay, mapapansin natin sa kanyang gulong, bali design lang siya para sa on-road na condition. Unlike dito po sa Hero 3, may spike po yung kanyang mga gulong, kaya design po talaga sa off-road condition.
Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi na natin pwedeng gamitin itong gulong na to sa lubak-lubak. Pwede pa rin naman po, kaya lang dahan-dahan at maingat lang po tayong magpapatakbo syempre. Okay, same sizes lang po sila. Bali 2.50 by 17 dito sa kanyang front tire na tube type pa rin po. And then Wanching tire, of course made in China. And then yan, makikita nyo sa kanyang front fender, dito yung pinagkaiba. Medyo shark looking ang design po nitong front fender ng Hero 125 Road Edition. And then naka single disc din po siya na may dual piston caliper. Then telescopic fork ang kanyang front suspension. And then ito yung kanyang headlight. Although hindi siya kapareho dito sa Hero version 1, mas maporma naman siya. Para siyang headlight po ng Raider 150. And then valve type pa rin po ang kanyang mga ilaw hanggang sa kanyang turning signals. Maganda naman po rito, flexible yung kanyang turning signals. And then ayan, sa kanyang naked handlebar, mas maganda po ang forma. Parang pang Raider talaga ang ano nito. Medyo makitid siya, kaya sa singitan panalo po ito. Okay, sa kanya naman pong panel gauge, ayan, the same sila ng panel gauge ng version 1. Okay, dito po yung kanyang speedometer, odometer, and then yung kanyang fuel indicator, same lang din. And then yung kanyang gear position, high beam, low beam signal, neutral signal, and then left and right turn. Okay, sa kanyang switches and buttons, switch ng headlight, then park light, and then switch off. And then yung kanyang high beam, ito po sa taas din, kulay red. And then turning signals, and then switch off, and then ito po yung kanyang horn. And then dito sa kabila, nagsosolo po yung kanyang electric starter. Okay, sa taillight stoplight, pareho sila ng design po dun sa unang version sa kanyang off-road edition. And then ito po, all valve rin ang ginamit. And then sa kanyang rear suspension po ay unit swing naman, dual shock absorber na siya. And then drum brake po ang kanyang rear brake. Okay, sa kanya naman pong rear tire, bali may sukat po rin na 2.75 by 17. And then same engine lang po sila, bali single cylinder, 2 valve, 4 stroke. And then air cooled po ang kanyang cooling system. Of course, carburetor type pa rin po ang kanyang fuel system. Okay, check rin natin yung U-Box, itong si Road Edition. Okay, bali parehong-pareho lang po sila. At yun lang po talagang gulong ang halos pinagkaiba. And then yung kanyang headlight. Okay, dito po, ganun rin no, 3.7 liters ang kanyang fuel tank capacity. And then 42 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then 95 kilometers per hour naman sa kanyang top speed. Okay, meron po siyang engine oil capacity na 800 ml. And then of course, ito po yung kanyang kickstart. And then dito naman yung kanya syempre rear brake. Okay, dito po sa Road Edition, meron po siyang ground clearance na 150 mm. And then sa kanya naman pong seat height, nasa 770 mm. And then tumitimbang po siya na eksakto 100 kilos o 2 kabang bigas ang kanyang bigat. Okay, ayan po ang kanyang tindig kapag naka-side stand. Okay, sakay na tayo ha. At nakakahiya, madami pong customer. Nakaharang tayo dito sa gitna. Okay, ayan. Dahil sa makitid lang po ang kanyang upuan, kaya tayo kahit 770 ang kanyang seat height, 770 mm at 150 ang ground clearance. Kung tutusin, mataas po yun para sa atin, ano. Pero dahil tayo ay 5'8" at saka kagaya ng sabi ko, makitid ang upuan, abot na abot po natin. Walang problema po sa kanyang taas. Okay, dito po sa ano tayo ha, sa Road Edition. Okay, semi-automatic, kaya ito front brake po niya dito sa brake lever ng kanan. Then testingin na natin ha. Okay, ayun, ang lakas ng pitik po ha. Okay, although madulas ang ating sahig at basa pa po, pero pag pumreno po tayo, kagat agad siya. Okay, malakas ang preno niya kasi halos half press lang ginagawa natin, oh, kapit agad. Yun naman talaga dapat malakas ang preno sa front. Pero tandaan natin, laging una ang pagpipreno po sa rear, ito sa kanang paa natin. Ito muna bago susundan ito. Pag talagang hindi na kaya ng rear brake, saka natin sundan ng
front brake. Rear brake naman testingin natin. Okay, medyo malalim ang preno niya, no? Siguro kailangan i-adjust yung kanyang drum brake. Medyo nahihinaan po ako dito. Ayan, no? Dapat hindi malalim to. Okay. Bah, ang lambot po. Grabe, ngayon ko lang to napansin. Ang lambot po ng kanyang rear suspension, no? Check natin, ha. Napaka-komportable po i-bounce. Lalo't kahit siya ay pang road edition, para na rin siyang off-road edition ng kanyang shock. Sabagay, parehas lang naman po sila ng shock nitong off-road edition. Okay, yun lang po sa kanyang turning radius dahil makitid siya. Pangsingitan po talaga. Okay, ayan. Medyo pasok-pasok lang natin yung ating hita para hindi ho mama. Pero nakakapag-play pa naman yung ating hita, nakakagalaw pa naman. Sakto lang yung kanyang pinaka-bar end dito. Yan, no problem naman, hindi naman siya aabot sa ating hita. Yun lang, walang halos allowance, eksaktuhan lang. Unlike dito syempre sa off-road edition, mahaba yung kanyang manibela, kaya hindi ito talaga tatama. Okay, para po sa kanilang pricing, tutulungan po tayo ni Ma'am Miraby. Ma'am, good morning po. Hero 3 po, 3,700 po. Tapos sa Hero 4 po is 42,000. Mas mahal po ng 5,000 itong ating road edition. Upgraded na po siya, Ma'am. Okay, new edition. Okay, Ma'am, halimbawa po sa installment, magkano po ang down dito muna po sa Hero 3? Ang down payment po niya is 3,000. 3,000 po. All in na po yun. May mga kasama na po siyang previous. Yun po yun, Ma'am, 3 years ng registration sa LTO. 3 years Okay. na rin yung registration niya. Then, Ma'am, sa isang taon po, magkano po monthly installment? Sa Hero 3 po, sa isang taon is 5,201. May Taon po. discount po siya na 300. Rebate. Mag-update. Okay. Sa dalawang taon naman po is 3 to 40. Then less 300 din po siya. Sa 3 years naman po is 2,552. Punta na po tayo sa Hero 4. Sa Hero 4 naman po is, ang monthly niya sa 12 months is 5,676. Okay, 5. Then may rebate po siya na 300, bali 5,376. Okay. Then
Then sa 2 taon po is 3,525. Then ganun din, may less na 300, so 3,225. Then sa 3 years po is, sa Hera 4 is 2,771. Okay ma'am, sa down payment dito, magkano po? 3,000 din. Parehas lang po sila. Okay. 3,000 din po siya. Yun din yung previous niya. Meron kasamang previous. Okay. Ano na po mga previous niyo ulit? Helmet, sweatshirt, tools, for registration, TPL insurance. Hi guys! Punta na po kayo dito sa Skygo Santa Cruz. May mga bago po kaming unit. Itong po yung Hero 3 at saka Hero 4. Bagong labas po namin na Skygo. So, guys, pwede po kayong mag-reach out po sa amin through FB page, Skygo Santa Cruz, Skygo Santa Cruz Laguna. Pwede rin kayong mag-ano sa contact number ko is 0917-867-6154. Hurry na! Limited stocks lang po. Pasyal na po kayo sa Skygo Santa Cruz, Villarosa Street, Barangay Calios, Santa Cruz, Laguna. Near po siya ng cemetery ng Calios. Punta na kayo guys! Okay ma'am, maraming salamat po ha. Okay.